Joros Gamboa, abay muli na namang natanong patungkol kay Catherine Bernardo at Alden Richards. Ano nga ba ang kanyang mga pambubuking patungkol sa Katden? Abay panoorin natin ang ilang statement nitong si Mr. Joros Gamboa patungkol dito. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko pong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong palagiang panonood at palagiang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. At ngayong araw, i-congratulate natin si Mr. Alden Richards kasi ito yung first debut directorial movie ni Mr. Alden kung saan inilabas na po yung Out of Order na talagang inaantay po ng ilang mga Aldenatics at talagang todo suportang ilan sa mga fans ni Alden dahil ito yung kauna-unahan niyang movie na ginawa no, na inilabas niya sa publiko. At talagang kaabang-abang to dahil kakaiba kasi yung karakter at kakaiba po yung movie na ito. Hindi natin alam kung ano po yung magiging tema ng nasabing movie. Pero we are happy to see na talagang ito na siya, no? And ganun din naman si Miss Catherine Bernardo po ay mas dumadami pa ang lahat ng mga endorsement product na nagtitiwala po kay Miss Catherine. So, panoorin muna natin ang video clip na ito. Kasi, of course, ang Alden at ang Catherine, until now, marami pa rin nag-expect, marami pa rin nagtatanong. You were the only witness there at the time sa Canada, mula nung unang movie nyo hanggang Hello Love. What really happened ba? Was there any romantic ba? Was there any ligawan ba? Ano ba talaga? Alam mo kapag nasa ibang bansa ako, bulag ako sa kabingi ako. Oo, wala. Parang ganyan. Kaya, alam mo sa lahat, sa showbiz, kumbaga, sa dami ko na-master mo na yan. Sa dami kong alam sa showbiz, yung Pandora's Box, tinapon ko sa malayo. So, hindi na siya bubuksan. Sa isang interview with Mr. Joros Gamboa kung saan sila po ay napopromote ng movie ni Miss Jenny Lynn Mercado at ng husband nitong si Mr. Dennis Trillo kung saan ay namataan nga si Joros at nagkaroon ng pagkakataon na matanong. Panoorin pa natin ito. I'm not in the position to say anything about anyone. So, sa akin, unless na sabihin nila, kapag kung ano man sabihin ng mga ibang tao or sabihin na ng ito, sa sitwasyon niya, ayun lang, nandun lang ako, taga-confirm lang ako kung ano. Pero sa sitwasyon ko, wala. Pero anong feeling? Ayaw tanggapin ni Joros Gamboa na lucky charm ang dating niya sa mga pelikula at serye na sinasalihan niya. Yes, lucky charm nga raw si Joros ng tandem ni Catherine Bernardo at Alden Richards sa Hello Love Goodbye at Hello Love Again na kumita nga ng lampas 1.5 billion. Seryoso naman ang sagot ko na hindi ako naniniwala na lucky charm ako. Mas naniniwala ako na bless ako, na napapasama ako sa mga magagandang proyekto talaga. Wala akong kinukuhang credit or anything kasi magaganda naman yung mga palabas na nasasamahan ko. Like ngayon na series nila Dennis Trillo at Jenny Lynn Mercado, ang Sanggang Dikit. Swerte ako na nakasama ko at na-add lang ako sa Flavor, pero team effort kasi talaga. Pero nakakatuwa kapag sinabi nila yun sa akin. Kaya alam kong talaga na hindi ako yun sabi ni Joros. Pero syempre, inusisa din si Joros tungkol sa Katden na ano nga ba talaga ang nangyari sa kanila. Bakit parang biglang-biglang natapos ang sweetness sa pagitan ni ng Katden? Heto ang biglang nawala na ang lahat. Ano ba ang nangyari talaga sa Canada? Si Joros nga raw ang kaisa-isang witness sa kaganapan sa Katden. Pag nasa showbiz or pag nasa ibang bansa ako, bulag ako at bingi ako. Sa lahat ng showbiz, kumbaga, sa dami kong alam, yung Pandora's Box, tinapon ko na sa malayo. Pero yun sa akin, I'm not in the position to say anything about anyone unless sabihin nila o sabihan nila ng ibang tao ang tunay na sitwasyon nila. Yun lang, taga-confirm lang ako. Sa sitwasyon ko, wala talaga, nakatakip ang tenga ko, nakapikit ang mata ko, sabi ni Joros. Pero ang pakiramdam niya noong time na kinukulit siya ng mga fans tungkol sa tunay na sitwasyon ng Katden, naiintindihan ko naman dahil talaga naman yung mga taong ganda kasi ng storya nung FR or for real or
2 for real. Kasi nga, story ng Hello Love. Parang nalilitong chika ni Joros. So, ang cut din ba ay for real na naging for real or real at naging for real na lang talaga ngayon. May na ako sa spelling sabi niya. So, ito yung ilan sa mga palusot nitong si Mr. Joros Gamboa. Pero, so, basta kasi nga, dahil sa Hello Love Goodbye, tapos nag-ano sila sa totoong buhay. Tapos, ginawa yung nalilitong sambit ni Joros. So, talagang alam nyo po, sa mga sagot ni Mr. Joros Gamboa, may mga laman 'di ba? Sabi niya, sa totoong buhay, 'di ba nga nagpadala ng flowers? Alam nyo, disclaimer lang, wala kayong makukuha sa akin. Biglang palusot na iwas naman ni Joros. Kailan ba sila huling nagkita ni Katrina at Alden? Huling nagkita sa burol ng lolo ni Alden, sagot niya. Kailan sa huling nag-usap sa group chat? Hindi ako masyadong nakaka-chat kasi yung GC sa Hong Kong, iba yung Canada, say ni Joros. Huling message yata parang si Lovely Abela nag-i-invite. Well, kahit paikot-ikutin mo nga si Joros, bagamat nadudulas din siya, mahusay pa rin siyang kumambyo at gawing patawa na lang ang lahat. Pero malino ang sinabi ni Joros na nag-aano sila sa totoong buhay Kung ano man yung kayo na ang bahalang magtugtong at mag-isip. So, naiintindihan nyo na. So, you have to read between the lines. So, kung hindi man natin na sila nakikita online, hindi natin sila nakikita na magkasama, pero may mga laman kasi sinabi ni Joros. So, mag-antay lang tayo. At ngayon naman, narito ang ilan sa mga comments and reaction po ninyo patungkol naman sa ating latest updates. So, magbabasa tayo ng mga comments po ninyo sa comment section at magre-react po tayo. Unahin po natin ang komento mula kay Miss Raquel. Sabi niya, ang galing ni Alden. Maganda yung napili ni Alden na tema ng movie. Napapanahon siya. Labanan, sabi niya, labanan sa korte ang out of order movie. Natuto pa tayo about sa batas at makikita natin yung buhay abogado. Dapat mga ganitong tema ng movie na mumulat tayo about batas, hindi yung puro pa-cute at pa-tweetums ang napapanood natin. Dapat i-upgrade natin yung pelikulang ginagawa sa Pinas, sabi niya. Kaya yung mga tao umay na sa local movies puro about love and desire. Ang tema ng movie ng Pinas. Go Alden, go Catherine. Looking forward kami sa first directorial job movie ni Alden. Waiting kami. Good job Director Richard Reyes Polkerson, producer na artista pa. True. At hindi pa, director pa yan. No, sabi niya nga po sa interview niya na mahirap daw pala talaga na ikaw ang director at the same time ikaw rin yung aktor. Ang dami mong ganap dun po sa pelikula, kaya talagang magandang abangan to at mapanood kasi makikita nyo dito kung gaano kahusay ang isang Alden Richards, kasi mala Coco Martin ang peg niya dahil si Coco Martin po ay director tapos bida ba siya ng sinasabing ito pong kanyang movie na Out of Order. Sabi nga ni Ma'am Raquel Versosa, sa pagkakaalam niya, kasi hindi ko pa po siya masyadong nire-research kung patungkol itong movie niya. Sinabi niya that it's about the laws and tungkol sa mga batas and parang gaganap siya bilang abogado. So maganda nga siya kasi kakaiba. Hindi yung parang nagpapasweet, 'di ba, lang may ka-love team. This time lalabas dito yung intelligence ni Mr. Alden Richards. And sabi ni Miss Jennifer, respect kung anong gusto nila, gambling is gambling. Sabi ni Miss Irene Rodriguez Mesa, cut din. Heart, ayan. So, hinahangaan kasi si Miss Catherine Bernardo for not accepting that the offer na mag-promote ng mga gambling ng sugal. Si Alden nga po nagpo-promote na rin siya ng casino diba? And sabi ni Miss Renato Sayan, understandable ba naman sa part ni Kat kung hindi tumanggap ng project sa online gaming. Project ang pagtanggap ng basta-basta project, both Alden and Kat, that they are contract both ABS-CBN and GMA. So hindi talaga pwedeng tanggap ng project na hindi collaboration project ng bawat network. Ayan, so ito naman yung kanyang komento with regards to this. Sabi pa ng isa pang comment, sabi niya, pares lang si Mr. Renato Hosayan, So, tama naman, kailangan kasi pag-iisipan mo maigi
Katulad po sa pagtanggap ng mga products, 'di ba? Kung matatandaan niyo si Miss Judy Ann Santos po, sabi niya noon sa interview niya na kahit sobrang dami nag-o-offer sa kanya noon ng mga endorsement, is pinag-aaralan niya. Siya mismo muna ang titikim, siya mismo ang gagamit bago niya po 'yon i-endorse. Ganun po yung ginagawa niya. So, that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone.